sa kapangyarihan niya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yang mga kaibag dito natin na yung pananampalataya natin ay isang pananampalataya na nakabase sa pagtitiwala sa Diyos na hindi nagpapabayag. Kaya nga minaani dito natin, huwag kayong mababisa. Pagkataon, hindi na hulugan na hindi na tayo mababisa. Pero ibig sabihin, dapat kasi along the way, pinagtitibay natin yung ating pananampalataya. Isang pananampalataya na nakasalig sa walang hanggang pag-ibig at pangangalaga ng Diyos. Kaya sana yung pananalig na ito ay siyang sumanay sa atin na huwag mababisa. Pagkataon ako sa ating mga tao natin, hindi sa tagal, hindi na tayo makakaranas ng pagkabalisa. Ngunit na rin, sa every time na tayo naranas ng pagkabalisa, pananakot, na pagkaalinlangan, ay palagi naman natin mapagkakaroon ng ating kalooban na alin. Nandiyan ang Diyos. Nananalig tayo sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit na sa pagdating ng kamatayan sa atin man o sa mahal natin sa buhay. Ibig sabihin, ang tawag na natin yan ay pamamaraan ng buhay. Way of life na nakabase sa pagtitiwala sa Diyos na palagi umaalala sa atin kahit nasa gitna ng problema at hamon na hinaharap natin sa daigdig na ito. Kahit na sa pagdating ng kamatayan. Bakit? Kasi ito yung bahagi ng buhay na kinakailangan natin harapin. Maniwala ka naman sa Diyos o hindi, mamamamatayan ka. Maniwala ka naman sa Diyos o hindi, mamamatay ka. Bahagi yun. Wala naman tayong nakita hindi namatay sa daigdig na ito. At baka sabi nga natin, baka may nanangako sa atin, baka paniwalaan natin, hindi yung totoo yun. Kaya nga, ito yung hamon na pinagpapamit ng buong kapal. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa amin. Yun ang sabi ng buong kapal. Kaya pagkatawag ako sa amin, ngayon inihatin natin sa yung tumal ng gabi ni sa amin. Tayo ay humingi ng tulong sa Diyos para naisali upang inyong patinabangan ang biyaya ng pag-iligtas ng Diyos. Higit niyang patinabangan kung bakit si Jesus ay naging tao, namatay sa krus at muling nabuhay upang tayo ay tubusin mula sa ating kasalanan at kahinaan. Nanawa ay si Sani ay nakahingi ng tawad sa Diyos bago siya nagutan ng hininga. At nawa ay naibigay niya ang hinihingi ng katahan. Kung hindi man, ay tayo ang magbigay ng hinihingi ng katahan. Bahagi nyo na kung saan ay makita at tayo
paano ngayon yung pagkaunawa natin sa ating pananalig sa Diyos? Maliwanag ko yun. Kasi pinangako niya sa atin. Anong ipinangako niya sa atin? Biyaya ng buhay. Kaya magpasalamat tayo sa biyaya ng buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kay sa atin na naging bahagi ng ating buhay. Ipinangako rin ng Diyos na naging buhay na ganap at kasiyasiyahan. Kaya nga tayo nilalayo sa kasalanan. Kasi alam natin yung kasalanan na magdudulot sa atin ng kapahamakan. Yun ang trabaho ng demonyo. Imulit tayo sa kasalanan para alin mapalayo tayo sa Diyos. Para mahirapan tayo. Yun ang bahagi na makita natin kahit na sa aklat ng Genesis. Kaya nga makita natin alin kung nagkasala sa ebansilidad, ano nangyari sa tao? Pinalayas ng Diyos sa paraiso. At yung pangatlo yung ulit na huwag natin kalimutan natin kahit na sa una ng ating kasalanan ay nais natin magkaroon tayo ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Sinuli na ang plano ng Diyos. Gusto niya na na maibalik tayo sa orihinal na katatayuan natin. Ano yung orihinal na katatayuan natin? Tinatawag ko original grace. Na sinira naman ng original sin. Yung tayo ay makapiling niya doon sa kanyang kaharian sa langit. Ang dalawa na pakinabangan ni Sally ang mga mahal natin sa buhay na nauna na. At niya